Lumaking may gintong kutsara sa bibig ang dalagang si Patricia Mendez. Kaya't gagawin ito ang lahat upang mabawi ang naluging kumpanya, maging ang nakasanlang bahay at lupa nila. Mula sa lalaking nagngangalang Daniel Ibarra. Isang bilyonaryo na may pangit na hitsura. Ganoon man, lumuhod siya sa harapan nito. Huwag lamang kunin ang kanilang bahay. Pero kaya nga bang ibigay ni Patricia kay Daniel ang hinihinging kasal at anak nito, kapalitang kanilang bahay at lupa? Papaano nga ba papakasalan ng dalaga ang lalaking hindi niya matignan ng muka, kapalit ng karangyaan? At paano kung malaman niya na pinakasalan lamang siya ng binata para makaganti sa pamamahiya niya rito? Magandang araw, Angels! Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hapon niyon ay saktong kadarating lamang ni Patricia, galing shopping kasama ang mga kaibigan, nang matigilan siya sa may tarangkahan ng kanilang bahay. Sumisigaw kasi ang kanyang ina at umiiyak habang kausap ang kanyang daddy. Dad, anong gagawin natin ngayon? Isang buwan na lang ay maiilit na ang bahay natin. Saan tayo titira kapag napalayas tayo rito? Problemado ang boses ng kanyang ina, saktong pagpasok niya. Halos mabitawan ng dalaga ang hawak ng mga shopping bags na pinaglalagyan ng sangkaterbang pinamiling sapatos, dress at kung ano-ano pa. Paanong maiilit na ang bahay nila? Gustong mag-hysterical ni Patricia sa isipang yun. Ni wala siyang ginawa kundi magtapon ng pera. Yun pala, namumulubi na sila. No! Hindi niya na naising makita ng mga kaibigan niya na naghihirap. Nakakahiya. Maya-maya ay problemadong sinapon ng ama ang noo bago ito umupo sa sofa. I don't know, Amanda. Isa-isang nag-pull out ang mga investors ko at unti-unting nalulugi ang kumpanya. Iniwan na nila akong lahat. Parang maiiyak na rin ang boses ng kanyang ama. Si Patricia naman ay tila nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Do something, Dad. Ayokong tumira sa squatters. Hindi ko kayang makita si Patricia na nahihirapan. Saad pang muli ng kanyang ina. Tila ba nagpanting ang kanyang tenga sa narinig. Squatter? Bulalas ni Patricia at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Parehong nagulat ang mga ito nang makitang nagmamartsyang palapit si Patricia bago nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Dad, Mom, anong nangyayari? I heard everything. Sabihin niyong hindi totoo ang lahat ng mga yun. Hirap niyang wika. Napatango ang kanyang ina at lalong naiyak. Anak, ayaw sana naming sabihin to, pero you have to know the truth. Saad ng kanyang ama. Tungkol saan, Dad? Please tell me. Nakikiusap na wika ni Patricia. Nag-angat ng tingin ang kanyang ina, kaya muling nagkatinginan ang dalawa. Nakasanla kay Daniel Ibarra ang bahay at lupa natin. Wala na rin akong choice kundi ang ibenta na lang din sa kanya ang company. Isang buwan na lang ang palugit sa atin ni Daniel, anak. No! Sigaw ng dalaga. What should we do now, Mom, Dad? Ayokong tumira sa squatters, no? Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko? Kahit problemado ay mga kaibigan niya pa rin ang una niyang naisip. Mayayaman ang mga yun. Si Kathy at Joyce ay parehong mayaman. Kilala ang mga magulang at may-ari ng mall at hotel ang parents ng mga ito. Hindi niya ma-imagine ang sariling pinagtatawanan ng mga kaibigan niya dahil naghihirap sila. As in, no way. Iya, just calm down. May naisip akong ideya. Uutang ako sa bangko pambayad kay Daniel para lang hindi tayo mapaalis dito. Problemadong saad ng kanyang ama. Napailing naman ang kanyang mommy sa naisip na plano ng kanyang ama. Alam niyang hindi rin solusyon ang bagay na iyon. Sino bang Daniel Ibarra na to, Mom, Dad?
Seryoso niyang tanong. Nagkatinginan ng mga ito. Matapos sabihin ng ama ang tungkol sa lalaki, ay nagtuloy siya sa kanyang kwarto. Tahimik siyang umupo sa kama habang nag-iisip. She needs to talk to him in anyways. Kung kinakailangan niyang lumuhod sa lalaking yun, why not? For the sake of her parents. Hindi pwedeng wala siyang gawin at hindi siya papayag na matulog na walang aircon. Kinuha niya ang kanyang maleta at naglagay ng mahalagang gamit. Kinabukasan ay buo na ang kanyang pasya na tunguhin ang address ng Daniel na ito. Nag-iwan siya ng sulat sa kanyang kwarto at ang nakalagay doon ay magbabakasyon siya para hindi mag-worry ang parents niya. Sanay naman ang dalawang umaalis siya. From Manila to Tagaytay ay nagbiyahe siya sakay ng bus. Ilang oras din ang kanyang ibinyahe. Kabado siya sa gagawin, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaharap sila ng lalaki. Pagbaba ng bus ay kailangan pa niyang sumakay ng tricycle na maghahatid sa kanya sa Pantalan. Sasakay pangaraw siya ng bangka patungo sa isang isla kung saan niya makikita ang lalaki. Napakalayo naman pala ng lugar na yun. Hindi siya makapaniwalang nagtatago sa malayong lugar ang lalaki. Sana naman, worth it ang punta niya. Hindi niya kakayaning mabigo sa pagkakataong ito. Hapon na nang makarating si Patricia sa isla. Nasa harapan na siya ngayon ng malaking gate na kulay puti. Pakiramdam ng dalaga ay sobrang haggard niya. Nanlalagkit ang kanyang pakiramdam sa mahabang biyahe. Masakit ang katawan. Gusto niya nang kumain, maligo at humiga. Pero wala siya sa sariling bahay para isipin ang mga bagay na yun. Nandito siya para makiusap sa isang Daniel Ibarra na sana nga ay makausap niya. Bago siya nag-doorbell, ay bumuntong hininga muna si Patricia. Nagdasal muna siya. Alam niya kasing kailangan niyang gawin iyon. Matagal bago nagbukas ang gate at bumungad sa kanya ang isang ginang na sa tansya niya ay nasa 50 ang edad. May kulubot sa noo at may suot na salamin. Bahagya na rin itong nakayukod kung maglakad. Magandang hapon po. Nakangiti at magalang na bati ni Patricia sa ginang. Bahagya siya nitong pinagmasdan. Ikaw ba ang pinadalang maid ni Malu? Hindi pa ito nakontento sa pagkakatitig sa kanya na inayos ang salamin. Maid? Napataas ang kilay ng dalaga at inayos ang kanyang tayo. Hindi siya makapaniwala. Sa ganda niyang iyon ay mag-a-apply siya ng maid? Siguro nga ay sobrang hagad siya sa ilang oras na biyahe. Akalain ba niyang nagtatago sa isla ang lalaki nitong amo? Siya, halika ining at kanina ka pa inaantay ni Sir Daniel. Wika ng ginang. Niluwagan ang pagkakabukas ng gate upang makapasok siya. Gusto na lamang niyang matuwa sa sinabi ng ginang. Hindi niya nakakayaning bumalik pa sa Maynila kapag nabigo siya. Mabuti ngang magkunwari na lamang siyang maid na ipinadala ng kung sino mang binanggit nito. Para kay Patricia, gagawin niya ang lahat huwag lang mapaalis sa kanilang tinitirhan. Tawagin mo kong Nanay Martha. Habang papasok ay pagpapakilala nito. Ako lang ang kasama ni Sir Daniel dito. May sarili akong tirahan na makikita sa likod ng malaking bahay. Ako na ang bahalang magturo sa mga dapat mong gawin. Dagdag pa ng ginang. May kalayuan ng mataas na gate sa malaking bahay. Mula sa kanyang kinaroroonan, ay tanaw niya ang magandang dalampasigan. Siguro nga ay pribadong lugar iyon ng binata, na para bang walang karapatang makapasok ang sinumang hindi taga roon sa lugar na yon. Napaka-misteryoso naman ata ng lalaking yun. Siguro nga ay magkukunwari na lang talaga akong maid. Aniya sa sarili. Habang si Daniel naman ang mga oras na yon, ay tahimik na tinatanaw sa malayo ang babaeng papasok sa kanyang teritoryo. Hinawi niya ang mahabang buhok na tumatabing sa kalahati ng mukha niya na may peklat. Dito ay mas malinaw niyang natanaw ang mukha ng pamilyar na babae. Patricia Mendez. Mariin at may galit na bulong ni Daniel.
Pagpasok ay inilibot ni Patricia ang paningin sa kabuuan ng isla. Mamahalin ang mga kagamitan. Mahahalatang mayaman ang may-ari ng bahay. Muli niyang iginiya ang paningin na tila may hinahagilap. Subalit wala siyang makitang ni isang larawan ng lalaki. Sobrang tahimik at may kadiliman. Halika, iyahatid na kita sa magiging silid mo. Wika ni Nanay Martha na umagaw sa kanyang atensyon. Nagpatiuna na ito sa paglalakad patungo sa matarik na hagdan. Nang maihatid siya ni Nanay Martha sa kwarto, ay nagpaalam naman ito na tutunguhin ng amo at ipapaalam ang dating niya. Hindi na napigilan ni Patricia ang kanyang sarili. Mabilis siyang humiga sa malambot na kama. Pagod na pagod talaga siya. Kailangan niyang kahit papano ay makapagpahinga. Sir, dumating na po ang hinihintay niyong katulong. Marahang nilingon ni Daniel ang nagsalitang si Nanay Martha sa kanyang likuran. Ang nag-iisang kasama niya sa bahay. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas noong simula nang makita niya ang pagpasok ni Patricia sa loob ng kanyang mansyon. Papasukin mo sa kwarto ko, Nanay Martha. Gusto ko siyang makausap. Tugon niya. Opo, sir. Agad tumalima ang ginang palayo. Siya naman ay tinungo ang kanyang silid upang doon hintayin ang dalaga. Hindi pa man ay tila alam na niya ang pakay nito at may naglalaro sa kanyang isipan na gagawin niya rito. Ilang buntong hininga ang ginawa ni Patricia habang nasa labas ng pintuan ni Daniel. Ang sabi ni Manang ay nais raw siya nitong makausap, which is yun din naman ang kanyang pakay sa bahay nito. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang makaharap ang lalaki. 3 beses siyang kumatok hanggang sa makarinig siya ng pasok. Bahagya siyang kinabahan ng pihitin niyang siradura. Tumambad sa kanyang dim light na kaayusan ng silid. Hinanap niya si Daniel at napansin niyang nakatayo ito malapit sa bintana at nakaharap sa labas. Mabagal ang hakbang na lumapit siya sa binata at walang pag-aalinlangang lumuhod. Mr. Ibarra, ako si Patricia Mendez, anak ni Dandy at Amanda Mendez. Alam kong kilala mo sila. Pagpapakilala ng dalaga. Naparito ko para makiusap sa'yo na huwag mo sanang ilitin ang bahay namin. Please, maawa ka. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Patricia at may luhang bumulong sa sulok ng kanyang mga mata. Kinalimutan niya na ang pride sa pagkakataong yun. Hindi niya akalaing darating ang araw. Naluluhod siya at magmamakaawa sa isang tao na hindi niya kilala. Humarap naman si Daniel at nagulat. At hindi niya inaasahang makikita itong nakaluhod sa paanan niya. Hindi niya inaasahang kayang gawin ng isang Patricia Mendez ang bagay na yun. Hindi ito ang pagkakakilala niya sa dalaga. Hindi sinasadyang napatingin siya sa matang luhaan nito at nakadama siya ng awa. Oo nga't galit siya rito, pero hindi naman siya masamang tao. Tumayo ka. Makapangyarihan niyang utos. Mabilis itong tumayo at lumapit pa sa kanya upang hawakan siya sa isang kamay. Ngayon ay nakatingala na ng bahagya sa kanya ang babae at dama niya ang kuryenteng gumapang sa pagkatao niya nang hawakan siya nito sa kamay. Kita niya ang magaganda bagaman luhaan nitong mga mata na napapalamutian ng mapilantik na mga pilikmata. Mr. Ibarra, nagmamakaawa ko sa'yo para to sa family ko. Kahit ano gagawin ko. Muli ay pagmamakaawa nito. Pilit nitong sinisilip ang mukha niya sa dilim. Bitawan mo ko. Utos niya sa babae. Tila ba hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa palad nitong nakahawak sa kanya. Baka maibalik niya ang lupa't bahay nito nang walang kapalit. Mabilis siya nitong binitiwan, pero nanatili ito sa kanyang harapan. Marahan siyang humakbang palapit sa switch ng ilaw bago niya iyon binuksan. Nakasunod naman ang tingin sa kanya ang dalaga. Napakurap pa nga ito sa pagkakatitig ng hawiin niyang kanyang buhok na tumatakip sa peklat niya sa muka
at sadyang ipakita ang kanyang kapangitan dito. Gusto niyang makita ulit ang magiging reaksyon nito sa muling paghaharap nilang dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Patricia nang masilaya ng mukha ng bilyonaryo. Ikaw? Utal at takot na saad ni Patricia. Napaatras pa siya palayo ng kaunti sa binata. Nakadama kasi siya ng takot nang lumantad ang pamilyar na mukha sa kanyang harapan. Nakilala niya kaagad ito, ang lalaking nakabangga sa kanya noon sa kumpanya ng kanyang ama at halos 2 taon nang nakakalipas. Hindi siya makapaniwala na ang Daniel Ibarra na sinasabi ng ama at ang lalaking pangit ang mukha na pinahiya niya ay iisa. Hindi pwedeng mangyari to. Gustong mag-hysterical ni Patricia, pero nanatili siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Isang gunita ang biglang sumagi sa kanyang isipan, habang gulat na gulat ang pagkakakita niya rito. Flashback. Kainis! Bulag ka ba? Galit na bulalas ni Patricia nang may bulto ng taong bumangga sa kanya, saktong paglabas niya ng elevator. At ang lalaki naman ay tila patungo din sa office ng kanyang ama. Nandito lang naman kasi siya sa gusali na pagmamayari ng dad niya. Sorry, miss. Pagpapakumbaba ng lalaking nakabangga sa kanya. Nakayuko ito at tila ayaw ipakita ang mukha nito. Agad din itong pinulot ang nalaglag niyang bag at iniabot sa kanya. Sa inis ay pahablot niya iyong inagaw at binigyan ito ng masamang tingin. Hindi ba siya nito kilala? Siya lang naman ang anak ni Mr. Mendez, ang multimillionaire at isang tycoon businessman. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya naman pala hindi ka makakita ng maayos dahil nakatakip yung buhok mo sa mukha mo. Saad pa niya sa pagkakatitig ng masama rito. At walang ano-ano'y, hinawi niya ang mahabang buhok na tumatakip sa kalahating mukha ng lalaki. At sa ginawa niya, ay lumantad sa kanyang mga mata, ang nakakatakot nitong peklat sa mukha. Halimaw! Takot na takot niyang sigaw, habang tinuro ang lalaki. Dahil dito'y naagaw niya ang atensyon ng ibang naroon, at nilapitan siya sa pag-aakalang sinaktan siya ng lalaki. Isang security guard ang biglang lumapit dito upang hilain palabas ng building ang pangit na lalaki. Siya namang paglapit ng kanyang ama sa kanila at sinabi sa gwardya na hindi masama ang taong ito, kundi ka-business deal ng kanyang ama. Pasensya ka na sa anak ko, Mr. Ibarra. Nahihiyang saad ng dad niya habang iginigiya ito papasok sa office ng ama. Dad! Kilala niyo ang halimaw na yan? Hysterical niyang tanong. Nilingon siya ng ama. Patricia, taong pumunta rito si Mr. Ibarra, kaya sana'y irespeto mo siya at huwag ipahiya. Saway ng ama sa kanyang sinabi, saka inilayo ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya pang nilingon siya nito at nagtama ang kanilang mga mata. Pero isang irap ang ginawa niya sa binata. Totoong natakot lang naman siya. Muling napatingin si Patricia sa lalaki, matapos balikan sa isipan ng isang alaala ng unang paghaharap nila. At hindi siya makapaniwalang ang lalaking tinawag niyang halimaw noon ay siyang lalaking pakikiusapan niya ngayon. Nakadama siya ng matinding hiya sa lalaki. Yes, it's me, Miss Mendez. At ini-expect ko na matatakot ka sa isang halimaw na katulad ko. Malumanay na saad ni Daniel. Naaliw kasi siya sa nakikitang reaksyon sa mukha ng dalaga. Nanatili namang nakaawang ang mga labi ni Patricia sa pagkagulat. Sa ayos nito ay tila ba, naalala na rin ng dalaga ang ginawa nitong masama sa kanya. 2 taon na ang nakakalipas. At tingin niya ay nagtagumpay siya sa kanyang plano na matapos nitong ipahiya siya ng araw na yun, ay pangakong balang araw, makikiusap ito't lalapit sa kanya. Kaya nang bumagsak ang negosyo ni Mr. Mendez at nabalitaan niyang balak isangla ang lupa at bahay nito sa Makati, ay siya nang bumili. Dahil alam niyang darating ang araw na muling makakaharap niya si Patricia. Gusto niyang makitang naghihirap ang pamilyang Mendez
bilang kabayaran sa ginawa sa kanya ni Patricia. Pahihirapan niya ang dalaga at tuturuan ng leksyon. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Patricia sa kasal at anak na nais ni Daniel bilang kabayaran upang hindi mawala ang kanilang bahay at negosyo? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.